Uy, ang sipag ng anak ko ah. Siyempre pa, para makaiwas yung mga kalapati natin sa mga bulate at sa dumi. Ayos yan, very good. Very good. O, ipaalam mo naman sa mga kalapatids natin kung ano yung mga posibleng pinagmumula ng mga bulate. Sige po. Tara. Mga kalapatids, narito po ang ilang posibleng pagmulan ng mga bulati ng mga kalapati. Una po, ang mga kalapati po ay maaaring makakuha ng bulati sa mga butil, binhi at iba pa pong mga uri ng feeds na kontaminado ng mga itlog o larva ng mga parasite. Ang mga kalapati po ay maaaring mahawa ng mga bulati mula sa kapaligiran, tulad ng mga dumi ng iba pang hayop na naglalaman ng itlog o larva ng mga bulate. Ang mga kalapati ay nakikipag-ugnayan sa iba pang hayop tulad ng mga ibon sa kanilang kapaligiran, tulad ng daga o insekto na nagtataglay ng mga parasites ay maaari silang mahawa ng bulati. Vertical transmission. Sa ilang kaso, ang mga bulate ay maaaring maipasa ng inang kalapati sa kanyang mga sisiw sa pamamagitan ng pagpapakain o pakikipag-ugnayan. Ilang uri ng mga bulate ang nakaka-infect sa kalapati? Narito po ang ilang mga karaniwang uri ng mga bulate na nakaka-infect sa mga kalapati. Pasintabi po sa mga kumakain mga kalapatids. Una, ascarids. Ito ay malalaking roundworms. Pangalawa, capillaria. Ito ay maliit na parasitikong bulati. Pangatlo, coccidia. Ito ay maliit na parasite na nakaka-infect sa ating mga kalapati. Pang-apat, tapeworms. Ito ay flatworms na nakaka-infect sa ating mga kalapati. Lahat na nabanggit ng mga uri ng bulate ay maaaring maging sanhi ng pagkahina, pagtatae, pagkabahala at pagkawala ng timbang ng ating mga kalapati. At maaari din maging sanhi ng problema sa bituka ng mga kalapati. Ano naman yung tamang proseso sa pagpupurga? Bago purgahin ang ating mga kalapati, karaniwang inirerekomenda na sila ay nasa estado ng empty stomach o walang laman ang kanilang tiyan. Ang pagpapakain sa mga kalapati bago purgahin ay maaaring magdulot ng komplikasyon o hindi epektibong pagpupurga. Ito ay dahil ang pagkain sa kanilang tiyan ay maaaring makaapekto sa pag-absorb ng gamot. Ano naman yung tamang edad ng kalapati para sa pagpupurga? Ang tamang edad para purgahin ang isang kalapati ay maaaring mag-iba depende sa kalagayan at pangangailangan ng isang kalapati. Karaniwang isinasagawa ang pagpupurga ay 6 hanggang 8 linggong gulang. Ayon sa pag-aaral, ang bilang ng pagpupurga para sa isang kalapati ay maaaring mag-iba. Depende sa pangangailangan at sitwasyon ng kalapati, tulad ng edad, kalagayan ng kalapati, at iba pang pangangailangan ng mga kalusugan ng kalapati. Pagkatapos purgahin ng kalapati, maaari nang ibalik ang regular na pagpapakain sa kanila, 2 hanggang 3 oras matapos ang pagpupurga. Paano naman yung pag-recover matapos ang pagpupurga? Pagkatapos purgahin ng kalapati, mahalaga na bigyan natin sila ng tamang pang-recover at pangangalaga. Narito ang ilang mga mabisang hakbang na maaari mong gawin. Bigyan ng malusog at balansing pagkain. Piliin ang mataas na kalidad ng bird feeds na mayroong bitamina at mineral para sa kanilang pangangailangan. Pangalawa, siguraduhin may sariwa at malinis na tubig para maiwasan ang dehydration. Panatiling malinis ang kanilang pugad o hawla. Alisin ang dumi at naglipa ng mga parasite upang maiwasan ang mga infeksyon. So yan mga kalapatid, sana po ay may naitulong ako sa inyo, lalo na po sa mga newbie. Hanggang dito na lang mga kalapatids. Maraming salamat, paalam!